Mga ka-crypto, tila nasa tense na sitwasyon sa XRP ngayon habang papalapit po sa isang napakahalagang technical zone. Ang mga traders ngayon ay nakatutok po sa bawat galaw ng presyo, umaasang malaman kung magpupursige ba si XRP sa isang malakas na breakout o muling babagsak sa rejection. Ang environment po ay pamilyar sa mga nakaranas ng previous cycles, kung saan isang maliit na signal lang ang nagbago ng lahat. Sa analysis po ni JD sa X, binigyang diin po niya ang retest na XRP sa 21-month EMA. Katulad daw ito ng setup noong December 2017 na nauwi po sa explosive rally papuntang all-time highs noong January 2018. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ano nga ba ang sinasabi ni JD tungkol sa historical parallels? Para kay JD, ang structure po ni XRP noong 2017 ay patuloy na gabay ng mga long-term analyst. Ang December 2017 retest nagsilbing perfect springboard na nagresulta sa mabilis na vertical rally. Ngayon may striking similarities po sa higher time frame charts. Ayan po ang ibinahaging chart dito ni JD. Pero mahalaga ring tandaan natin na may mga key differences sa kasalukuyan. Mas malalim po ang liquidity, mas mahigpit ang regulation, at mas dominant ang institutional flows. Dahil dito, maaari pong maapektuhan ang bilis at laki ng susunod na rally. Kaya habang may historical precedent, kailangan pa rin po ng caution or pag-iingat sa interpretation ng mga charts. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang 21-month EMA dito kay XRP? Ang 21-month EMA ay isa po sa pinaka-influential long-term indicators ng XRP. Madalas itong tingnan bilang boundary ng strength at saka weakness. Sa kasalukuyan, sinusubukan po ng XRP na depensahan ang level na ito matapos ang ilang linggong selling pressure. Kung mapipigilan po ng mga buyers ang pagbagsak sa EMA, maaari pong mag-shift or magbago ang sentiment pabor kay XRP. Kung hindi, maaari itong magdala ng extended correction. Kaya ang test na ito ay may malakas na psychological weight sa market participants. Ito ay hindi po simpleng number lamang sa chart, kundi signal na may malalim na impact sa trader psychology. Ngayon ay ano po ba ang projection ni JD para sa first quarter ng taong 2026 or unang bahagi po ng taong 2026? Ayan, ayon po kay JD, kung mapapanatili po ni XRP ang trendline sa loob ng susunod na 20 days, posible itong makabalik sa all-time highs sa first quarter ng 2026. Sinasabi po niya na may repeating cycle behavior at saka consistent chart structure bilang suporta sa projection. Pero may kasama pong pag-iingat. Maaari pong mag-follow or sumunod ang sharp reversal pagkatapos maabot ang bagong all-time high. Tinatawag niya itong rug pull crush na hango sa past patterns kung saan aggressive rallies ay nauuwi sa sudden breakdowns. Kaya ang outlook po ni JD ay bold or matapang pero structured. Bullish potential na may kasamang risk awareness. Ano naman po ang potential risk sa bullish scenario? Yan, ang successful po na depensa ng 21-month EMA ay hindi po garantiya ng rally. Kailangan din na may malakas na volume at saka malinis na structure ang market. Ang global macro conditions ay pwede pong makadisrupt kahit pinakamagandang technical setup. Isa pa, ang aggressive leverage ay karaniwan po bago ang major breakouts. Ito rin ang dahilan kung bakit may takot sa sudden reversal pagkatapos maabot ang bagong
high. Sa madaling salita, habang promising po ang structure, kailangan po ng disciplined monitoring at saka risk management para sa mga long-term traders at saka holders. Ngayon, bakit po ba critical ang susunod na 20 days para kay XRP? Ang susunod po na 20 days ay maaring magdesisyon ng direksyon ng XRP para sa mga susunod na buwan. Kung mananatili po ang support sa 21-month EMA, posibleng magbukas ito ng bagong phase of strength. Yan, or bagong lakas. Kapag bumagsak, bago pumasok si XRP sa extended downtrend, ayan, kung sakaling bumagsak po pala bago pumasok si XRP sa extended downtrend. Ayan, kaya sa pananaw po ni JD, ang mga traders ay dapat pong mag-track or bantayan ang EMA ng maingat at saka disiplinado. Ang bawat candle, bawat retracement ay maaari pong mag-signal ng turning point sa market. Hindi lamang po simpleng swing trade ang pinag-uusapan dito, kundi ay ang long-term positioning para sa first quarter ng taong 2026. Paano naman po basahin ang momentum at saka potential breakout ni XRP dito? Yan, sa technical po na pananaw ni JD, ang retest sa EMA ay bulong sa market. Kung ang support ay hawak at ang momentum ay sustained, malaki po ang posibilidad ng bagong all-time high or ATH. Kung mawawala po ang control, kahit minor rejection ay pwede pong mag-trigger ng rug pull crash. Kaya bilang mga traders at hodlers ay kailangan pong mag-observe po tayo sa volume, price action at mga macro factors. Ang dynamics po ng institutional flows at saka regulation ay pwede pong mag-shape ng volatility. Kaya sa ganitong setup, ang patience at saka precise entries ay napakahalaga kaysa sa hope-driven trades o yung umaasa po tayo. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, sa kabuuan ay nasa pivotal moment po sa XRP sa kanyang long-term chart. Ang analysis po dito ni JD ay nagpapakita ng structured path papunta sa ATH sa first quarter ng taong 2026. Pero may kasama pong alert na possible crash. Kaya para po sa mga investors at traders, ang pinakamahalaga po rito ay ang disiplina at saka risk management. Bantayan po natin ang 21-month EMA ng maigi. Subaybayan po natin ang volume at saka macro signals. Sapagkat ang susunod na 20 days ay maaari pong mag-determine kung si XRP ay papasok sa bagong phase of strength o babalik sa kanyang corrective pattern. Ang pagkakataon po ay nandyan, ngunit ang tagumpay ay nakadepende po sa strategy at saka timing. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.